So last Sunday, ang tinalakay po natin is Christmas in the Heart of Mary. And now, what is Christmas in the hearts of the wise men, in the hearts of the Magi? So, doon po sa nabasa natin sa Matthew chapter 2 kanina, ito po ay actually tapos na po dito yung eksena kung saan po si baby Jesus ay nandoon po sa sabsaban. Okay? So, hindi na po siya baby, actually. Siya po ay toddler na po. No? Okay, so makikita po natin doon sa text natin na noon pong ang Magi ay dumalaw, sila po ay pumunta sa loob ng house, ng isang bahay. So, in other words, wala na po siya doon sa pasabsaban. But anyway, ang tanong ko po, bakit po ba tinatalakay ng Biblia ang patungkol sa mga Magi or patungkol sa mga wise men? Who were the Magi? Okay? So, marami po tayong mga tradisyon na naririnig tungkol sa Magi. Actually, sa hymnal po natin na luma, ang sabi ay tatlo ang hari. No? Doon po sa awitin natin, may tatlong haring nagsidalaw. Okay. So gusto ko po nga sanang palitan yun ng may mga magong nagsidalaw. Kasi po hindi naman sinasabi na sila po ay hari. Okay? At ang sabi po ay tatlo sila. Okay, walang sinasabi ang Biblia na tatlo po sila. Ang sabi po ng Bible ay the wise men or the Magi. At ang isa pa po na tradisyon ay sinasabi na meron silang mga pangalan. Actually, ang Apocrypha, which is the uninspired word of God na insertion sa Bible ng mga iba, nandun po ang pangalan po ng tatlong hari, na ang pangalan daw po nila ay si Gaspar, sino pa si Melchor, at saka si ay, alam nila. Okay. So, meron daw silang pangalan. At alam nyo ba na in a great cathedral in Germany, there is a shrine of the three kings. At ang sabi po nila, yun daw mga skulls, the three skulls of the three wise men were found out and they were transported from Milan, Italy, papunta po sa Cologne, Germany. Kaya ito po ay isang tourist spot na kung saan marami po ang nagpupunta. Imagine, may nakahukay at alam nila na yun ay skulls nung tatlong hari. Okay. So, anyway, I'm not buying that. Pero yun po, yun ang katotohanan. Nasa isang cathedral po sa Germany, ay meron nga pong ganon, merong shrine na dinadayo ng mga tao kasi nandun daw yung skulls ng tatlong hari. Okay, sino kaya ang magkakaroon ng interest na long time ago hanapin yung tatlong skulls ng tatlong hari na yon? And according also sa ibang belief, they were actually representatives of the clan or the the families of Shem, Ham, and Japheth. Yun ang mga sabi-sabi, no? Pero ang alam lang po natin tungkol sa mga Magi ay matatagpuan po, no, sa New Testament, matatagpuan lang po sa Matthew chapter 2, no? Noong time na naipanganak na po ang Panginoong Hesukristo, ito po yung kanilang account. And ang sabi po ng Bible, there came wise men from where? From the east. Okay, palagi po nating tatandaan na every time na meron pong direction doon po sa Bible, ang sentro lagi ay ang Israel. Okay? So, there came wise men from the east. So, hindi binabanggit kung ano po yung country, yung specific country from the east. But we can see some information from the Old Testament based also from the writings of the historian Herodotus. Okay? So, meron pong mga
history patungkol po dito at dito po natin binibase ang ating pananampalataya, paniniwala, okay, tungkol po sa mga Magi. Okay. So alam po natin basically sa history, no, sa world history, alam po natin na merong four major world empires, di ba? Sa history po natin, yung isang una ay yung Babylonian Empire, na alam natin na napakamakapangyarihan. And alam po natin na ito po ay nasa east po ng Israel. East ng Israel. Okay? In the valley of the Tigris and Euphrates River, north of the Arabian Gulf, east of what we know Israel today. Okay? So that was where the Babylonian Empire was. At malamang sa malamang, yung east na to ay Babylon. Okay? So, ang pangalawa po sa mga major world empires ay yung Medo-Persian Empire. Okay, ano ang Medo-Persian Empire? Ito ay isang conglomerate empire. Pag sinabing conglomerate, pinagsama-sama po yung mga makapangyarihan na mga Persians and Medes. M-E-D-E-S. Okay? And the Medes were very large and powerful people. Okay? At yung pangatlo po na world empire was Greece. Alam po natin ito, no? When the Medo-Persian Empire was conquered by Alexander the Great, the world became Greek. Diba? The world became Greek, as it were. And the fourth great empire was, of course, hulaan nyo, Roman Empire. Okay, so yan yung apat na major empires of the world. Now, as we go backwards, even while the Babylonian Empire was in existence, there was still the Medes and the Persians. So they are very ancient people, mga way back. Ibig sabihin, nag-exist na po sila. And if we trace the origin of the Medes, matitrace mo siya way back dun sa call of Abraham dun po sa earth of the Chaldeans. Okay? Kaya kapag sinabing Chaldeans, actually it's also synonymous to the Medes, to the people, no, of the Chaldees. Okay? And makikita rin po natin ito sa Book of Daniel. Okay? Yun pong mga ito pong mga Magi na ito actually ay isa pong chosen. Kay chosen tribe, kung meron pong tribe na pinili ang Israel, chosen tribe, para maglingkod sa Panginoon, sino po sila? Sino yung chosen tribes? Tribe. Diba? 12 tribes of Israel. Sino yung chosen tribe to serve the Lord? Levites. Very good. Okay. Bigyan ng jacket yan. Okay. So, Levites. Okay. Now, kung meron pong tribes na pinili to serve the Lord, meron din pong counterpart ang mga ito. At ito pong mga pagan na grupo na ito ng mga Medes, ang pinili po ay ang mga Magi na tinatawag. Actually, ito pong Magi, it means wise men, ang sabi natin, but actually it's an untranslatable word talaga, no? So, according to Herodotus, the Magi were a priestly line. It is a priestly line, a priestly tribe of people from among the Medes. And this is a very ancient and large people. So, basically, they are pagan. Pagano po sila, and actually, they are worshiping worshiping fire. Alam niyo po yung Zoroastrianism? Okay, yun po ang kanila pong pinaniniwalaan na they are monotheistic but they believe in fire. Okay, they believe in fire. And pinagmimix po nila yung astronomy and astrology. We know that astronomy is science, right? And we know that astrology is superstition. So, yung astronomy and astrology, pinagsasama-sama po nila, and they are very interested po sa mga heavenly bodies. Kaya napakahalaga sa kanila yung mga galaw ng mga planeta.
Okay? Kaya meron po tayong mga astrologers ngayon. Ano yon? Ano ang zodiac sign mo? Ano ang sinasabi ng araw mo ngayon? Ay ngayon, huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kang pupunta ng church. Kasi ang sabi ay hindi maganda. Okay? So yun yung mga yun yung astrology. Okay? Yung pag-aaral, yung sa science na pag-aaral sa mga heavenly bodies, walang problema doon. Pero ang astrology kasi ay pag-aaral ng mga heavenly bodies and stars in relation to kung ano ang iyong destiny at kung ano ang iyong fortune or kapalaran para sa araw na ito. Okay? At yun ang mali. So, ganun po ang mga wise men. Ganun po yung mga magi. So, they are a sort of occultist. Okay? They're in occult in a way. Because they also have divination processes. If you remember also, doon po sa book of Daniel. Okay? Do you remember the time na when Nebuchadnezzar had a dream? And the magi, actually, binanggit na doon na may mga magi. So even though nandun at sa Babylonian Empire, okay, andun pa rin, they rose, the Medes still rose in power at meron silang mga matataas na seats doon po sa Babylon during that time. Bakit? Mga advisors po sila ng king. And actually, we call them kingmakers because you cannot be a king unless you master also yung pinag-aralan po ng mga wise men na ito. Okay? So, during the time of the Babylonian Empire, alam po natin si King Nebuchadnezzar, and King Nebuchadnezzar had a dream and no one was able to interpret the dream. Okay? So, ano pong nangyari? Nagalit po si King Nebuchadnezzar at gusto niyang ipapatay ang lahat ng magi. If you remember the story, right? Pero before that, nagkaroon na yung katuparan ng prophecy ni Jeremiah that the Israelites will be held captive for 70 years. Di ba? Naging captive po ang mga Hudyo doon po sa Babylon, if you remember that. And so, nandun po yung mga Jews. Nakipagsalamuha rin po doon sa mga Babylonian at nandun po ang mga Medes. And if you remember, during that time, there is one man who was able to interpret the dream. And sino po siya? Si Daniel. And because of that, they gave him a high position. Siya po ay naging chief of the Magi. Okay? And I believe na ginamit po ni Daniel yung kanyang pagka-Diyos, pagka-maka-Diyos, para ibahagi doon po sa mga Magi na ito, na kung saan siya ang namumuno, ibahagi sa kanila na merong darating na Mesaya, na merong darating na tagapagligtas. And so, naitatak po ito sa kanila, I believe, na itatak po ito, lalo at nakipag-intermingle po sila sa mga Jews. Because, alam niyo po ba, na kahit na pinabalik na po sa kanilang mga bayan ang mga Jews, alam niyo po ba na maraming nag-stay na mga Jews? Hindi na sila umalis sa Babylon. Hindi na sila umalis. That's why may mga lahi po na mga Hudyo doon po sa Babylon. And so, ganun po yung kwento, no? Sineset ko lang po yung context kung paano kaya na merong mga magi na from the east na pupunta, na dadalaw kay Jesus Christ because of the influence of Daniel and because I believe that they know the scriptures and they studied the scriptures with Daniel at alam nila and they believe in their hearts that there is this Messiah that is to come. At dahil nga interested po sila sa mga heavenly bodies, ginamit po ng Diyos ito, yung star. At ang sabi niya kasi, di ba, dito, na there appeared a star. No? I believe that the star, sabi po nung iba, yung star na daw yun ay supernova. Isa daw comet. Hindi po pwede yun kasi umaalis ang mga meteor. Hindi, umaalis ang mga yan. Because the star, yung star na nakita nila from the east,
They followed it. Hindi po ito umalis. So hindi po ito po ay, I believe that this is the Shekinah glory of the Lord. If you remember, ang Israelites, when they traveled, no? Ano ang kasama nila? The Shekinah glory of God. The cloud by day, para hindi sila mainitan, and the pillar of fire by night, para sa ganun meron silang ilaw. So I believe that this star is the Shekinah glory of God leading these wise men para po sila ay pumunta doon sa kinalalagyan po ng Panginoong Hesus. Okay, that's the context. Now, what is Christmas in the hearts of the Magi? Okay? So, para po sa akin, okay, meron po akong 3 points, okay? Ang una po, para po sa akin, for the Magi or for the wise men, Christmas is seeking Jesus. Okay? Christmas is seeking Jesus. They came to seek the Lord Jesus Christ. The Bible says in Jeremiah 29:13, "You shall seek me and find me when you search for me with all your heart." Okay? So yun po yung sinasabi po ng Bible. So what put in the hearts of these men to seek the Lord Jesus Christ? I believe the Holy Spirit. So meron pong 3 bagay na tumulong po sa mga wise men na ito, paano nila mahanap si Jesus. There are 3 things that help them to find the Lord Jesus Christ. The first is the ministry of the Holy Spirit. No? Kasi po, tayo, di ba sinabi natin, natagpuan ko ang Diyos, no? We are searching, yes, we are searching, but He first found us. No? At dahil doon po sa hinanap niya tayo, okay, yung heart po natin, binigyan niya rin ng kaparaanan para hanapin natin siya through the ministry of the Holy Spirit. Ang sabi po sa Romans 3:11, there is none that seeks after God. Di ba? Wala pong naghahanap sa Diyos. Alam niyo po ba what caused these wise men to seek God? It is God Himself. No, ang nagbigay din. Lahat po ng bagay na meron tayo o ginagawa natin, it's because of the ministry of the Holy Spirit. So, it was God who put the desire in their hearts. At the same thing na inilagay ng Diyos din yung desire sa puso natin para tayo ay lumapit sa Diyos. Ang sabi po ng 1 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. No? Why? Because God is seeking you. God is seeking me. And in John chapter 1 verse 9, the Bible says, Christ is the light that lights every man that comes into the world. No? So, sigurado ako, kung ang heart mo ay tunay na naghahanap sa Panginoon, if you are really seeking the Lord, ima-manifest niya ang kanyang sarili sa'yo. Nasubukan niyo yung time na sinabi mo ng seryoso sa Diyos, Lord, ipakita niyo sa akin ang kalooban niyo. Lord, gusto kong makita kayo. Gusto ko na makita kayo habang nagbabasa ako ng Bible. Lord, gusto kong marinig ang boses niyo. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Talaga pong ipapakita niya ang kalooban niya sa inyo if you are really seeking Him with all your heart. Kasi yun ang sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 13. Subukan niyong sabihin sa Panginoon, Lord, gisingin niyo po ako ng 3:00, magbabasa ako ng Bible. Subukan niyong gawin yun. 3:00 without any alarm, magigising kayo ng 3:00. Pero ang mangyayari, ikaw ay matutulog ulit. Ganon po ang Panginoon, no? Okay. So, anong tumulong sa kanila para mahanap si Jesus? The ministry of the Holy Spirit, and the second is the message of the Scripture. The message of the Scripture. Bakit? Alam ba nilang Bible? Tignan po ninyo sa Matthew chapter 2 verses 2 to 6. Sabi nila, where is He who has been born King of the Jews? Bakit nila alam na merong King of the Jews na ipapanganak? For we saw His star in the east and have come to worship Him. Tapos, and gathering together all the chief priests and scribes of the people,
he inquired of them, si Herod, no? Nabalitaan niya ito. Anong sinabi niya? He gathered all the scribes, the priests. Alam niya kasi alam nila yung Bible, no? Anong sagot nila? Saan ba ipapanganak ang Messiah? Okay, so alam nila, meron silang idea. Saan? Ang sabi nila, they said to him, sino nagsabi? The chief priests and the scribes. They said to him, in Bethlehem of Judea. How did they know that? For this is what has been written by the prophet. No? And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah, for from you, ano yung you? From Bethlehem. For from you will come forth a ruler. What is a ruler? A king. For from you will come forth a king who will shepherd my people, Israel. So the Bible prophesied this long time ago na merong na ang Messiah, ang king, ang ruler, no, ay ipapanganak saan? Sa Bethlehem. Saan nakasulat 'yon? Micah chapter 5 verse 2. 'Di ba? Inulit lang ng Matthew chapter 2 ni Matthew, kasi si Matthew alam din niya ang Old Testament eh. Inulit lang niya yung sinasabi sa Micah chapter 5 verse 2 na nakalagay po doon. And also in Daniel chapter 9 verse 24 through 27, ito rin ay isang prophecy that time that Jesus would come as the Messiah. Okay? The Messiah Prince. Ang term nga lang Prince, pero the Messiah Prince, yun po ang nakalagay. So if you want to find Jesus Christ this season, no? Not only is there the ministry of the Holy Spirit, there is the message of the Scriptures. Read your Bibles. Basahin ang inyo pong mga Biblia para sa ganon mahanap nyo po ang King of Kings and Lord of Lords at makilala nyo siya. Many of these people missed His first coming because they simply did not read or understand or took the Word of God seriously, kaya na-miss nila. Wala pong account dito sa Bible na yung chief priest and scribes na nakakaalam na ipapanganak sa Bethlehem si Jesus Christ, dumalaw doon po sa Kanya. They did not even visit the Lord Jesus Christ. And even Herod, alam na nga ni Herod, pero he did not visit. And anyway, di naman siya Jew. No? Binayaran lang niya, inaward lang sa kanya yung position niya as king. Kaya nga insecure siya eh. He knows that he is not the king of the Jews because he is not a Jew. Ano siya? He is an Edomite. No, hindi naman Jew si Herod eh. Okay, that's why napaka-insecure niya nung time na hinahanap ng mga wise men, asan na yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Naku, mawawala ako sa pwesto. No? Anyway, so ang sinasabi ko lang sa inyo, no, na if you want, just like the Magi, if you want to really find the Lord Jesus Christ this Christmas, una, the ministry of the Holy Spirit, ask the Holy Spirit to guide you. And He will guide you. And He will give you wisdom. And secondly, you have to read the Scriptures. Kasi dun mo makikita ang lahat ng bagay patungkol po sa ating Panginoon. So the best way to celebrate Christmas is to read your Bible and to seek Him. Pangatlo, na tumulong sa kanila para mahanap nila ang Panginoong Hesukristo ay the miracle, of course, of the star. The miracle of the star. The Shekinah glory of God that was leading them step by step. When you set your heart to God, when you want to know Him, whatever it takes, whatever is necessary, God will get that to you. No? If you are really serious. Maybe we don't have now the miracle of the star. No? Wala yung star na yon. But there is the miracle of God through using other people in your lives. Maaaring yon ay yung ka-churchmate mo. Maaaring yung pastor. Maaaring yung preaching na maririnig mo. That is the miracle
of the star. Sometimes may mga tanong po tayo and makikita po natin ang kasagutan because of the glory of the Lord shining forth sa mga tao na ginagamit niya sa atin pong paligid. So, for the Magi, kanina, for the Magi or for the wise men, Christmas is seeking the Lord Jesus Christ. Pangalawa, for the Magi, Christmas is worshiping Jesus Christ. Ang sabi po ng Bible, bakit sila nagpunta at hinanap ang Panginoon? Because they want to worship Him. They sought out the Lord Jesus Christ in order to worship Him. Christmas should be a time to worship the Lord Jesus Christ. No? Alam nyo, maraming mga tao, they're very excited about Christmas. Pero sa totoo lang, they're not excited about the Lord Jesus Christ who is yung talagang may birthday. Okay? Nakakita na kayo ng birthday party? Okay? Yung birthday pa, oy, punta kayo sa party ng anak ko. Naghanda ako lahat-lahat. Pero yung bata, hindi pinansin. Anong nagpapansinan? Nagiinuman. Nagsasayahan. Pero yung bata, hindi pinapansin. Hindi siya sentro ng okasyon. Kahit na birthday niya. Di ba? So the same thing, nangyayari ito sa kapanahunan ngayon. It is Christmas. And yet, sino po ang focus ng tao? Ilang taon, ilang oras ang ini-spend mo to seek and worship the Lord Jesus Christ? At ilan naman yung time na ikaw ay mag-window shopping, pag uwi mo, wala nang window. Di ba? So, Christmas should be worshiping the Lord Jesus Christ. You will never enjoy, really, Christmas until you learn to worship the Lord Jesus Christ. Alam nyo po ba, ang mga lesson na makikita po natin sa mga Magi, they sought the Lord Jesus Christ in order to worship Him in spite of, number one, in spite of difficulty. In spite of difficulty. Bakit? Madali ba na umalis sa kanilang lugar para maglakbay? Wala naman pong magagandang daan. It's, rugged terrain. Yung kanila pong pinaglakbayan. They were not riding in automobiles. Wala pong eroplano. Tayo nga, maglalakbay tayo through car, pagod tayo, right? Naglakbay ka na nga through airplane, pagod ka, right, Sis Aiza? Diba? Nakakapagod kaya. Ang mga Magi, naglakbay po sila. If it is from Babylon, it's 300 miles. 300 miles. We don't know if they were really riding camels or Arabian horses. We don't know that. But, ganun pa din, they travel. They worship the Lord Jesus Christ in spite of the difficulty. Nahirapan po sila para sila ay makarating sa Panginoong Jesucristo. Ikaw, anong difficulty mo? Pangalawa, distance. Distance. Sinabi ko kanina, 300 miles. Pangatlo, discomfort. Komportable ka ba na maglalakbay ng napakatagal? Dala-dala mo lahat ng mga kailangan mo. Okay? Hindi naman sinabi ng Bible na yung wise men, maaaring hindi lang naman po yung mga wise men ang naglakbay. Marami po silang mga dala-dala. Marami po silang mga bit, no? At maaaring andun din yung mga servants na kasama nila. Madami po ito. So, ano po yung kanilang sinacrifice? Yung comfort, no? So, they worship the Lord Jesus Christ in spite of their difficulty. Okay? Kaya nga ang tanong ko, ano ang difficulty mo sa oras na ito? Na hindi ka makapag-worship sa Panginoon? Ano ang excuse mo? Ano yung lagi mong excuse para hindi ka mag-serve sa Panginoon?
What is your difficulty? Ang mahirap, baka maging permanent yung difficulty na yan. Mahirap yan. Okay? So, wag tayo mag-excuse. No? Because we see from the lives of the Magi na in spite of difficulty, nag-travel sila. In spite of the distance, nag-travel sila. Sino pong pinakamalayo ang bahay dito? Sa church. Alam niyo kung sino? Si Sioli. Alam niyo ba na si Sioli napakalayo niyan? But in spite of the distance, nandito po siya ngayon. Worshipping the Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. And of course, sa bawat isa na mas malayo ang mga lugar. Na 5 minutes lang, andito na. Okay. So, pangatlo, ano yung discomfort mo? Ano yung discomfort mo sa pagpunta sa church? Okay? And pang-apat, not only difficulty, not only distance, not only discomfort, but the fourth one is in spite of danger. Danger. Ano yung danger po nila? Aba, kapag naglalakbay ka, ano yung possible dangers? Marami. Di ba? Wild animals. Okay. And also, highwaymen, mga tao sa ano? Bandits. Mga bandits. Di ba? Mga, anong pirates? Pirates. Nilalagay ko talaga. Mami, balik mo nga sa Bakit nagkaroon tayo ng pirates? Nag-travel. And of course, alam niyo po ba kung ano pa ang danger dito? Si Herod. Si Herod. Ang sabi ni Herod, when you find him, balik kayo sa akin. Anong ginawa ng mga Magi? Hindi na sila bumalik dun sa dating dinaanan. They went to another route. Diba? Why? Because Herod will not really worship the Lord Jesus Christ. Hindi naman talaga mag-worship ang mga ito. Hindi naman talaga siya mag-worship. He wants to murder. Diba? Kaya nga kung napansin po ninyo, lahat po ng mga bata, 2 years old pababa, pinapatay niya. Bakit? Yun ang edad ni Jesus Christ. Toddler. Okay? Yung time na yun. Kaya nga, alam po naman natin na si Herod ay murderer. He already murdered 3 of his sons. Diba? He murdered his wife. Ang sabi nga po ng mga writers, mas safe pa na maging baboy ka maging alaga kang baboy ni Herod kesa maging anak ka niya. Kasi nga, ganun siya ka-insecure dun sa kanyang position. He will kill anyone that goes on his way. So again, yung tanong ko, what keeps you from worshiping the Lord Jesus Christ? What kind of difficulty? How far is your distance? What kind of discomfort do you have? And will you be facing danger when you go to worship? Ano ba yung worship? Ano ba yung danger? No? Ano yung danger na meron kapag mag-worship ka? Sa ibang bansa, meron. Diba? It's very dangerous po sa ibang bansa to worship. Kaya nga po, hindi po lantad yung kanila pong pananambahan. But still, no? They worship the Lord. Because worship means worship. What is Jesus worth to you? Worship is worship. Gaano ba kahalaga ang Panginoong Jesucristo sa iyo? Pangatlo, for the Magi, Christmas is giving to Jesus. They sought the Lord Jesus Christ in order to worship Him, and they were bringing gifts fit for a king. So they brought Him, sabi ng Matthew 2:11, after coming into the house, kaya nga dapat itama yung mga Christmas cards. Ang nasa Christmas cards,
3 kings na nandun sa cradle si Jesus. No, hindi na siya baby. Okay? So, ang sabi po na Matthew 2:11, after coming into the house, they saw the child with Mary, his mother. And they fell to the ground and worshiped him. Then, opening their treasures. Wow, ang dami nilang treasures. They were bringing treasures talaga. No? So, kung nakikita nyo rin, kung nakikita ninyo dun sa picture, na meron lang silang konting gold, hawak nila, no, it's not like that. Treasures. Treasures. Na magagamit na po ng pamilya ni Joseph at Mary para po sila ay mag-survive. Okay. So, opening the treasures, they presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Why these 3 specific gifts? Of course, alam nyo na, meron tayong idea. Lagi po nating pinag-aaralan. Pero, ang sabi nga sa 2 Timothy 3:16, that all scripture is given by inspiration of God, meaning, lahat ng detalye na to ay mahalaga at merong purpose at may reason bakit nakadetalye po ang lahat na ito. Look in Matthew 2:2. Where is he that is born king of the Jews? And then look in Matthew 2:6. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, sabi niya, are not least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor. That means a ruler that shall rule my people Israel. It is obvious that these wise men knew what the child was. What child is this? What child? Sabi ng kinanta natin, what child is this? He is king. This is king. King Jesus. Okay? So alam na, ikaw ba? Kapag ikaw ay pupunta sa isang dignitary, kapag pupunta ka, dadalaw sa isang hari, anong dala mo? Di ba syempre yung best? They know that Jesus, this baby, or this child, was a king. And they understood na yung batang pinanganak na yon is the Son of God, is the King of Kings, and the Lord of Lords. And for us, we have to understand the same thing, that He is King of Kings, and He is the Lord of Lords sa ating mga buhay. No? You see, when they brought gold, gold was the most precious metal that they knew during that time. Kasi yung crowns ng mga hari, di ba? Made of gold. Wala namang made of tanso. Wala. It's made of gold. Kaya ito po yung pinaka-precious during that time. It was used to signify a king. They made their crowns of gold, and the Bible speaks of crowns of gold. And ang nakalagay nga sa Daniel 9:25, Messiah the Prince. Okay? And then si Isaiah the prophet, sa Isaiah 9:7, alam niya na si Jesus Christ ay king. Isaiah 9:7, that He was to be a king. Kasi ang sabi dito, of the increase of His government, at peace there shall be no end upon the throne of David and upon His kingdom, in order to establish it with judgment. Ibig sabihin, king talaga, ruler talaga. And then, the angel said to Mary in Luke chapter 1 verse 33, He shall reign. He shall reign over the house of Jacob forever, and His kingdom there shall be no end. So siya ay hari. So Jesus is worthy of their tribute. And Jesus is worthy also of our tribute. No? Kaya nga sabi ng Matthew 22 verse 21, diba? Sinabi mismo ni Jesus, render unto Caesar
the things that are Caesar's, and unto God the things that are God's. You render to Caesar what is due to Caesar by paying your sete renta and by paying your taxes. Otherwise, nandadaya kayo. Okay? And you also render to God what belongs to God. At kung hindi rin kayo nagbibigay ng tithe and offering ninyo, you are not rendering what is due to God. Nandadaya din kayo. Hindi kayo nandadaya, nagnanakaw kayo. No? That's the term. The question, have you rendered to Jesus the things that are His? Do you realize that He is the King of Kings and the Lord of Lords? Or have you taken the crown from your head and put the crown upon His head? O yung crown mo na sa sarili mo pa rin? Ikaw pa rin yung boss ng buhay mo. Kung ano ang gusto mo, yun ang ginagawa mo. Alam mo yung mga taong ganon? Huwag mo akong pakikialaman kung anong gagawin ko. Ito yung mga taong ayaw masabihan. Ito yung mga taong ayaw mapayuhan. Ito yung mga tao na ayaw makinig sa makakabuti naman sa kanila. Alam nyo, ito na yung term ng colloquial, pasaway. Pasaway, unruly. Yun ang ibig sabihin, unruly. But if you realize that Jesus is your Lord, He's the King, sasabihin mo ba sa King, ayoko. Mamaya na. Okay? Ang hari po natin, minsan, may inuutos sa atin, pero sinasabi natin, mamaya na. Deserve ba ng King of Kings and Lord of Lords yung ganun na trato, 'di ba? Sabi nga ang hari, isang ganun lang niya, pwede kanyang ipapatay. Praise the Lord, napakabuti ng Diyos sa atin. He is always giving us second chances. Hindi lang second, third, fourth, fifth, name it. At tayo ay nang aabuso. No? So, nasabi mo na ba sa sarili mo na, Lord, I surrender my gold to you. I surrender my wealth to you. I pay tribute to you. I bow my knee to you. Have you done that? O sino ang kinikilala mong Diyos o boss ng buhay mo? Sarili mo? No? Kapag po ang sarili ay nasa trono, ang Panginoon nananatili po sa krus. Subalit kapag po ang sarili ay nasa krus, if you crucified yourself, Jesus is in the heart and Jesus is in the throne. Kasi po maraming mga Kristiyano, sinasabi nilang Kristiyano sila, and yet, hindi po nakikita si Kristo sa kanilang buhay. Sinasabi na si Kristo ang kanilang Panginoon, tinanggap ko naman si Kristo. Tinanggap na what? Alam niyo ba na maraming pupunta sa impyerno because of that statement? Tinanggap ko naman na si Kristo, kaya ligtas na ako. Tinanggap na what? Tinanggap mo siya na siya ang maglilid sa buhay mo? May narinig ako. May kapatid na nagsabi sa akin. Nasabi daw nung isang kapatid na nag-church ng matagal, perennial na to, perennial na sa isang church. Nasabi niya, ay yung anak ko, ipag-pray kasi na-aksidente kasi laseng. Pero Christian naman yung anak ko. Ang sabi daw nitong nakinig ay alam mo yung anak mo hindi Kristiyano, pupunta yan sa impyerno. Malamang sa malamang. Kasi bakit ang buhay mo mananatili ka doon? Kung Kristiyano ka, kaya po, mag-ingat kayo yung sasabihin nyo na tumanggap naman siya sa Panginoon, pumunta yan sa langit. How do you know? Ang puso natin, alam ng Diyos. Ang Diyos lang nakakaalam sa puso natin. And sabi ng Bible, you will know them by their fruits. You shall know them by their fruits. Kaya mag-ingat po tayo. Laging sinasabi ni Apostle Paul, sinabi ni Apostle Paul, examine yourselves whether you are in the faith. If you are in the faith, you know the leading of the Holy Spirit.
We are not perfect. Sometimes we stray, but we know. Right? Di ba? Kapag nakagawa ka ng something, nakapagsalita ka ng hindi maganda, meron kang nagawa, alam mo eh. Why? Because the Holy Spirit is residing in your heart. Alam mo. Pero kapag hindi mo alam at akala mo normal yon, beware. Baka hindi ka pinapanahanan ng banal na spirito. Okay. Napunta lang po doon. Pangalawa, na gift. Frankincense. Okay? Anyway, yung pong gold speaks of His sovereignty. Okay? His sovereign rule. Ito pong frankincense naman speaks of His sinless deity. Frankincense speaks of His sinless deity. Not only is He King, He is God. Okay? What is frankincense? Bakit God? Ano bang frankincense? Kasi po, ang frankincense, ito po yung sweet perfume na ginagamit saan? Old Testament. Ginagamit sa tabernacle na susunugin. And that for only one purpose, to worship God. Yun po ang gamit ng frankincense. Ang sabi sa Exodus chapter 30, verse 27, it is not to be used for any other purpose. It is only to be used for worship. Why? It is sacred and it is used for the Almighty God. Kaya doon po sa at tignan po natin, dahil Diyos siya, anong dapat gawin sa Kanya? Worship. Di ba? Look in chapter 2, verse 11. When they were coming to the house, they saw the young child with Mary's mother and fell down and worship. If that child is not God, they don't have any business worshiping Him. No? Kung hindi siya Diyos, hindi sila mag-worship. Why? Because that is blasphemy. Di ba? Nung sinabi ni Jesus Christ na, before Abraham was, I am. Di ba? Anong ginawa sa kanya? Inaboy siya para batuhin. Bakit? That's blasphemy. Parang sinasabi mo, ikaw ay Diyos. Kasi bago pa pinanganak si Abraham, sabi niya, ako na. Ginamit pa niya yung I am. No? Yung I am. Na kung saan nag-reveal ang Diyos kay Moses. That anybody would worship a two-legged creature who is not God, blasphemy. Exodus chapter 20 verse 3, no? Isa sa mga utos, it prohibits idolatry, no? Huwag gagawa ng anumang bagay para sambahin. In the book of Revelation chapter 19 verse 10, an angel appeared to John. Namanghat si John, no? Namanghat si John. Revelation 19:10. He was stricken in awe. So anong ginawa ni John? Lumuhod siya sa angel, tama? Lumuhod siya sa angel. Kasi alam mo naman yung ng angel, yung alam mo yun, yung syempre, that angel came from the presence of God, kaya talagang makikita mo. So this particular angel na nag-worship si John, anong sabi po nung angel? Tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. If not, you will be in trouble and I will also be in trouble. Bakit? Ayaw niya tumanggap ng worship. Kasi hindi siya karapat dapat. No? The angel said, get up, don't worship me. Worship God. No? Kapag halimbawa, mayroong pumatok sa inyo, JW, tanungin mo agad, do you worship Jesus? Sasabihin nila, we venerate Jesus. No, do you worship Jesus? Kasi kapag hindi, alam mong hindi. Diba? We don't believe that Jesus is only the Savior. We believe that He is God. Parte po yan ng doctrine natin, He is God. He is God. Okay?
Kaya nga kapag ka hindi ka God, hindi ka karapat dapat i-worship. Pero karapat dapat siyang i-worship. Therefore, He is God. Kaya nga, itong pong frankincense na ito ay in-offer po ng wise men, ng magi. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, alam na po nila ito. Based po kay Daniel. Alam na nila. No? Na yung frankincense ginagamit in order to worship, dahil nga ito po ay sinusunog sa tabernacle in order to worship God. Kaya isa po ito sa mga gift ng mga magi. Actually, hindi nga sila kings eh. Sila ay wise men. Okay, number 3. Myrrh. It talks about the sacrificial death. Okay? What is myrrh? When Jesus died on the cross for our sins, doon po sa Mark 15:23, no? They tried to give him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Sabi ng Bible. So when they buried the dead, isa sa mga spices na ginagamit na pang-preserve, pang-embalm sa patay ay myrrh. So napaka-estrano, nareregaluhan mo ang bata ng pang-embalsamo. Maybe because alam nila that this king was born to die. To die for the sins of the whole world. Hindi ko alam kung bakit, but I believe that this is the prompting of the Holy Spirit. Because I believe that the Holy Spirit is in here the whole time. Na sila po yung nag-guide sa kanila. So, yung prophecy sa Bible speaks not only of His sovereign dominion, that He will be a ruler, and that it talks about His sinless deity, but also of His sacrificial death on the cross. So they anticipated, they recognized His death. Maaaring di nila alam na upon the cross, but they believe that this is the Savior of the world, the Messiah, at He will die for the sins of the world. Sa Bible, we do not find any record that the Christians celebrated Christmas. Alam niyo ba yun? But I'm not saying that it is wrong to celebrate Christmas. Alam niyo kung anong meron? The early church had a memorial not to remember His birth, but to remember His death. And that is the Lord's Supper. Alam niyo ba yun? Ginagawa natin yun. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Kaya ang pinagse-celebrate actually is the death. It's not the birth. Okay? Pero mahalaga of course ang birth. Natural, kung di siya ipapanganak, okay? Walang magtuturo, walang salita ng Diyos, at hindi siya mamamatay. Pero napaka-importante kasi yung death. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kung wala pong pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga, yun pong ating inaalala, yung Lord's Supper. To remember His death. His death. So ngayon pong Pasko, napakahalaga na alalahanin na i-share sa ibang mga tao na pinanganak siya. We are rejoicing kasi pinanganak ang atin pong Savior. Na hindi siya nanatiling bata, siya po ay, sabi ng Bible, He grew. No? Lumaki siya. No? At siya po ay nangaral. At pagkatapos po ay sinabi niya sa mga disciples niya na mamamatay siya. I have to suffer. To suffer and die. Diba? I have to suffer and die.
Pero ang mga disciples, di ba, hindi sila nakikinig? Sabi ng Bible, now they remembered. Naalala na lang nila nung tapos na ang lahat. No? Kasi hindi sila nakikinig. Thank God that this baby was born to die. At pinili niya po na mamatay. No? He chose to die. He is the only one who chose to die. Siya lang po ang tao na pinili niya ang mamatay. Tatanungin niyo ako, paano yung nagsusuicide? Pinili lang nila na maging mas maaga yung kanilang kamatayan, but they will die anyway. Di ba? But it is only the Lord Jesus who really chose his death. Kasi pwede hindi. Sabi niya, no one took my life from me. I lay it down. Yun po ang sinabi niya. He laid it down for us because of his love. John chapter 10 verse 18. And Romans 6:23 ang sabi dito, for the wages of sin is death. He did not deserve to die because he is sinless. Wala naman siyang kasalanan, therefore, hindi siya karapat-dapat na mamatay. Di ba sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang kasalanan si Jesus Christ. That's why he did not have to die, but he chose to die. No? Anong lessons na makikita rin po natin? He is king. And the gold tells me your wealth belongs to Jesus. Don't get the idea na kapag nagbigay kayo ng tithe and offering nyo, you are giving him a favor. No, you don't. Ang sabi ng Psalm 50 verse 12, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Your wealth belongs to him. Lahat. Alam nyo, your health belongs to him. Subukan mo na hindi ka na makapagtrabaho. Subukan mo magkasakit. At hindi ka makapagtrabaho. Meron ka bang kikitain? Wala. So hindi mo dapat sabihin na itong sahod kong ito, galing to sa pinagpaguran ko. Galing yan sa Diyos. Lahat ng bagay ay sa Diyos. Kaya kailangan ibalik ang para sa Diyos. Number 2, He is God. And your worship belongs to Him. You need to fall on your face before Him and make Him Lord of Lords and King of Kings. At pangatlo, He is Savior. And your witness belongs to Him. You need to receive Him and go. Tell it to the mountains. Sabi nung kanta, that Jesus Christ is Lord. Let everybody know that Jesus is Lord, the King of Kings, the Lord of Lords. The Christmas message is a Savior born, who is Christ the Lord, is your Savior. Siya po, the Savior, your Savior. At kinakailangan mo Savior. Yun ang message. Yung pinanganak ay tagapagligtas ng buong mundo at kailangan mo siya sa buhay. Do you want to have a meaningful Christmas? Like the wise men, seek Him, worship Him, and give your best gifts to Him. Alam niyo po, sa Sunday, we are celebrating, we are having our Christmas worship celebration. This is your opportunity to give your best to Him. Siguro yung time na yon, we will not ask for the ushers. Maybe we have a box here in front, and out of your heart, out of your volition, you worship the Lord through your giving. At ibigay po natin ito, an our Christmas gift for the Lord. At sa oras na ito, gusto ko po kayong itanong, do you want to have a brand new start sa inyong buhay this Christmas? Sa lahat ng mag-join online, maring hindi kayo sigurado kung talagang tinanggap nyo ang King of Kings sa buhay nyo kasi kayo pa rin ang nakaupo sa buhay nyo. Maring hindi kayo sigurado. I want you to come to the Lord Jesus Christ at sabihin mo sa Kanya, Lord, I'm taking off my crown
and offering it to you and acknowledge you as the King of Kings and the Lord of Lords of my life. Maalis na po ako sa aking trono, kayo na po umupo sa trono. At sa oras na ito, I just want you to bow your heads. Ang bawat isa na narito. No staring around. At siguro po maganda, magnilay-nilay po tayo sa ating pong relationship sa Panginoon, or maaaring gusto niyo pong mag-renew ng inyong pong commitment sa Panginoon. This is the time. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, kung meron po sa ating pong kalagitnaan, o meron po sa mga nagjo-join online na gustong tanggapin ng Panginoon sa kanilang buhay as personal Lord and Savior, sa oras na ito, inaanyayahan ko kayo na manalangin ng isang simpleng panalangin. Itong panalangin, Panginoong Jesucristo, kinikilala ko na kayo po ang hari ng mga hari. Kayo ang Panginoon ng mga Panginoon. Kinikilala ko po na ako po ay makasalanan dahil maraming panahon na ako ay naging hari ng aking buhay. Ako ang nasusunod ng aking buhay. Kaya ginagawa ko ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyo pong harapan. At ito po ay malaking kasalanan. Sa oras pong ito, humihingi po ako ng kapatawaran dahil hindi po kayo ang kinilala kong Diyos at Panginoon at Hari. Patawarin niyo po ako sa lahat po ng aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap ko kayo sa aking buhay. Hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon ng aking buhay. Hari ng aking buhay. At sa oras na ito, gawin niyo po ako na isang tao na sumusunod sa inyong kalooban. Gawin niyo po na makabuluhan ang Pasko na ito. Salamat po na kayo po ang nagbibigay ng bagong buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na kayo ay pinanganak upang maging tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po sa biyaya, salamat po sa katapatan, salamat po sa inyong kahabagan sa amin. Patuloy na kahabagan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong mga kahinaan, kayo po magpalakas sa amin. At Lord, kahabagan niyo rin po ang mga mahal namin sa buhay. Nanawa sila rin po ay makakilala sa inyo. At nawa, Panginoon, ang aming mga buhay ay hindi po maging katitisuran, kundi maging isang instrumento upang makita po nila na ang aming pinaglilingkuran ay tunay na buhay na Diyos na nagpabago ng buhay. Paguhin niyo po kami, Panginoon, from glory to glory. Thank you, Father, for this kind of congregation, and thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Ano man po yung heart's desire po nila, Panginoon, let it be na manuna, yun pong malalim na pagkakilala po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.